po'y nag-imbita ng mga tao para po tanungin, sagutin ang kanilang mga katanungan, sagutin ko po ang inyong katanungan sa mga hindi ko po nare-replyan. Ito po yung aking kasagutan. Yun po. Bali Sir Christian mapagmahal, itong video na to ay ang mga kasagutan sa mga taong gustong malaman ang inyong opinion. So, mag-start tayo sa unang katanungan. Sir Christian mapagmahal, ano ba ang kalagayan sa bodega mo ngayon? Ang kalagayan po sa bodega ko ngayon, hindi ko pa po masisimulan dahil nga po sa dagsa ng mga tao at nahihirapan po kaming mag-sorting, mag-ayos kasi nga po pagka pinuntahan niyo po ako, hindi ko po kayo mahindihan na hindi papasukin dahil naunawaan ko naman po sa layo ng lugar ninyo, tas dumayo po kayo sa aking warehouse. Napagbibigyan ko ho na buksan ito paunti-unti para lang po hindi masayang ang inyong oras sa pagdayo sa aking warehouse. Yun po, humihingi po ako ng pasensya rito sa mga taong naaabala dahil po hindi ko naman din po sinasadya or hindi ko po kagustuhan din na inyong planuhin na pumunta sa aking bodega ng biglaan nang hindi nyo po alam dahil nga po ang dahilan ninyo hindi nyo po nabasa sa post ko or sa announcement ko na sarado po ako. Doon sa Boss Christian, doon sa mga taga-malayo na gabi pa pumunta na doon sa bodega nyo, ano po masasabi nyo doon, Sir Christian? Ayun sir, palagi lang po akong humihingi ng pasensya kasi nga po may announcement naman po ako para dun sa dapat papuntahin natin or sa hindi pa dapat papuntahin. Pagka nagdeklara po ako ng sarado, sa totoo lang po, sarado po talaga. Kaya lang, hindi ko po nagagawang, napuputol ko po ang aking nasabi dahil nga po naaawa po ako lalo't nakikita ko may mga matatanda, nagsasama pa ng bata. Hanggat maaari pagpupunta po kayo, wag na po kayo magsama ng matanda, ng asawa, or ng bata pong may bitbitin. Hanggat maaari, kung kayo po, kayo na lang po sana. Sir Christian, bossing mapagmahal, kailan naman tingin mo ang opening mo? Ang opening na kaya kong ibigay sa magaganap natin na pagbubukas ng bilihan at transaksyon sa aking munting warehouse, siguro mga June 10. June 10 po sa darating na Lunes, makakapagbukas po tayo para sa pangkalahatan. At yun po, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, wag na po kayong magsama ng asawang matanda, ng babae, ng mga bata. Yun po yung huling pakiusap ko po sa inyo. Agaran ko naman pong ginagawa ng aksyon para mapabilis ito. Pero kung hindi po kayo makikinig sa aking announcement na sarado at kayo po yung nagpupunta pa din, hindi ko na po siguro kasalanan iyon. Pero kahit ganun pa man po, humihingi po ako ng pasensya sa inyo dahil yung iba po talaga pong umuwi ng sawi or hindi ko po talaga napapapasok. Kasi nga po, sobrang crowded po tayo. So, ibig sabihin nun, Sir Christian mapagmahal, sa 8, sigurado yung mga tao, yung mga, sa June 10 pala, sure sila na makakapasok at makakapag-open na ng bodega natin? Yes, sigurado po ako dahil ako'y pinataanan ninyo ng 4 na araw. Siguro naman po sa 4 na araw na ito, kung mamarapatin nyo pong respetuhin na wag po muna kayong pumunta para po maiayos po natin lahat ng nilalaman ng aking bodega. Kasi nga po, katulad po ngayon, hindi pa po namin napapadala yung 4 na truck sa loob ng bodega dahil lahat po kayo nakaantabay na po sa labas ng gate. Hindi pa po ako makapagpapunta ng tracking ng truck po para ma-load po doon. Katulad po niya, may mga naghahanap po ng power tools. Wala po akong mabigay. Bakit po kamo? Yung 4 na truck po, nilalaman po nun ay power tool. So, ang mga nasa bodega ko po, mga anik-anik, mga tagitag sa 10 piso, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. So, yung mga tools na hinahanap niyo po, hindi ko po mai-present sa inyo kasi nga po, nasa bodega ko pang kabila. Kailangan ko po mailagay ito sa aking warehouse dyan sa may Balagtas, Santol, Bulacan. Ayun. Dahil po, hindi ko siya mailapag dahil po nakaharang pa po kayo sa daanan, sa gate po ng aking labas ng aking warehouse po.
Kaya wala po akong mabigay na mga tools sa inyo. So, yun pala, mga suki natin, ha. So, ayan, mag-antabay lang po kayo sa mga ano lagi ni Boss Christian Mapagmahal sa mga announcement, lalo na sa video. Ayan, at lahat po naman kayo ay mabibigyan. At ano nga po pala, Sir Christian, sa pagbubukas sa June 10, kumpleto po ba? May TV, may generator, may Okay. power tools? Sa ganyang katanungan po, siguro may sasagot ko po diyan, tentative schedule pa po tayo sa mga TV. Kasi yung dumating po sa akin ng mga TV, dumating po sa akin noon na grinder, mga aircon, nung ako'y na-vlog po ng isang sikat na vlogger, nung araw po na yon, mga bossing kong mapagmahal, ay sold out po. Kasi pag dumating naman po sa akin ito, limitado lang po ang stock. Hindi po milyon ang stock natin. Hindi po libo ang stock natin. Minsan dumarating po sa akin, 7 aircon lang, 10 aircon lang. Minsan dumarating, 10 TV lang, 15 TV lang. So, sa isang tao, sa 2 tao, 3 tao, may bumibili po ng 5, may bumibili ng 2, 3. Hindi ko po masasabi na kada punta po ninyo, sa oras ng pumunta po kayo, palagi po may stock. Hindi po ganun. Ang bodega po ay nauubusan din po ng stock dahil sa dami pong nagpupunta at sa dami pong bumibili. Sir Christian Mapagmahal, ano naman masasabi mo dun sa mga taong unang nakapanood ng vlog mo na mababa yung presyo pero pagdating sa bodega, medyo iba na yung presyo, medyo nagmamahal na? Yun po. Sabi ko nga po, hindi po palaging nakapix ang presyo natin. Meron pong, minsan pagka ubus na po yung stock, nagsasub po ako, nagsasubstitute po ako ng ibang brand, ibang mga unit. Kuwari po, ang nagbenta po ako ng 200 pesos na grinder. Meron po akong 150 pieces, 100 pieces lang po nun. So minsan, sa 10 tao lang po, tagta 10 pieces po sila. So yung mga darating, kuwari, umaga ko po pinarating, tanghali pa lang po, ubos na po yung 150 pieces. Kasi nga po, nasimulan ko po, nabuksan ng pintuan ko po yung mga namamakyaw. Dahil hindi ko naman po expected na ganun po talaga karami ang mga nagnanais makabili po sa akin ng mga paninda. Dahil nga po sobrang mura. So, pagka naubos po ang stock na halagang 200, halagang 1.5, halagang 7.5, wala na po ako talagang magagawa ron. Kaya po, wag po kayong mag-expect na palaging meron po noon. Kasi ang bodega po, hindi naman po nakapik sa akin na palaging ganun ang presyo. Iba-iba rin po ang presyo nito. Sir Christian, alam naman natin na pagod ka na araw-araw, gabi-gabi. Naglilinis ka sa bodega, tapos ang dami pang pumupuntang tao. Kamusta naman ang kalagayan mo ngayon? Yan po, masasabi ko pong hindi po okay yung kalagayan ko. Kasi minsan tumarating po sa buhay, sa araw ko na paggaya ko, pagligo ko, pag toothbrush ko, punta na ako ng bodega. Wala na pong kainan yun hanggang gabi. Kahit almusal, tanghalian, merienda, wala po. Tubig lang po ng tubig. Kasi nga po, gusto ko pong mapanatiling lagi kayong masaya. Gusto ko pong mapanatiling okay po kayong lahat sa atin. At gustong-gusto ko pong maranasan ninyo na komportable po kayo sa bodega ko. Kahit mahirapan po ako, okay lang po yun. Yun, napakabait talaga ni Boss Christian Mapagmahal. Ayan mga paps. So, at kung sa dun sa mga nagtatanong, dun sa oras, kung sakali, alimbawa, pag nag-open na, anong oras talaga yung schedule niya? Yung opening saka closing, Sir Christian Mapagmahal. Ang opening po natin sa araw-araw po, from Monday to Saturday lang po tayo sa araw ng linggo. Church day po kasi namin yon. Naiyak ako. Church day po kasi namin yon. Pag-aari na po ako ng Diyos sa araw ng linggo. Binibigay ko na po yun sa taas. Ang oras po ng bukas ng tindahan o ng warehouse ko po ay magsisimula ng alas 9 ng umaga. Ngayon, ang end po ng time ay alas 7 lang po talaga. Pero minsan inaabot po kami na hanggang alas 3 ng madaling araw para mapagbigyan ko lang po yung inyong kahilingan. Kahit napatampata na, wala po akong magagawa kahit napagod na lahat. Kasi ang staff ko po hindi naman din po ganun kadamit. Wala pa akong pambayad sa maraming tao. Kaya, ayun po, nagtsatsaga muna po kami para lang po mapasaya kayong lahat. Sir Christian Mapagmahal, nababasa kasi namin sa Facebook page mo, maraming bashers ang nagko-comment ng negatibo. So, ano naman pong masasabi mo sa kanila?
Ang masasabi ko sa mga basher ko, palagi lang kayo mag-stay dyan. Sabi nga nila, hindi ka pupukulin ng palaging bless. Siyempre, negative, positive po yan eh. Kumbaga sa mga tao, meron negatibo, meron positibo. So, kung ako'y positibo at pinapasok ako ng negatibo, palagi lang kayo mag-stay. Kung dyan ko po kayo napapasaya, pagpatuloy nyo lang po. Piliin nyo lang po palagi maging masaya. Sir Christian mapagmahal, huling katanungan, no? So, paano naman yung mga taong sumusuporta, naniniwala, at bumibilib pa rin sa'yo hanggang ngayon? Ano naman ang mensahe mo sa kanila? Mensahe ko sa kanila, sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagtitiwala sa akin. Dahil kung wala po kayo, wala po ako. Kaya lahat po ng ipapanalo ko sa buhay, ipinagpapasalamat ko po sa inyong lahat. Marunong naman po akong magtanaw ng utang na loob. Kaya hanggang sa aking makakaya, kahit kapiraso po, pag ako'y sumusobra, alam ko na po yung gagawin ko, alam ko na po yung mission ko sa Diyos, alam ko na po yung mission ko sa lupa, kung paano po ako tumulong sa mga taong nahihirapan. Nararamdaman ko po yung hindi po ako manhid na tao. Dahil lagi nasa isip ko, bukas ang mata ng Diyos, hindi rin po yan pingi para sa mga taong nahihirapan. Siguro, instrumento lang din po ako ng Panginoon Diyos para makatulong po sa mga taong nangangailangan. Yun, sadya talagang napakabait ni Sir Christian mapagmahal. Ayan pala, Sir Christian mapagmahal, saan po sila pwedeng mag-antabay ng mga announcement nyo? Tungkol sa Paantabay CAG? na lang po ako kay Sir Red Sweet. Yan, channel po para sa YouTube account at saka sa mga vlog niya po, at nagpapasalamat po ako sa kanya para makapanayam ko po siya, para ma-interview po ako dahil po dun sa mga hindi ko po nare-replyan sa Messenger. Kasi nga po, kahit sa text message po, kung makikita niyo po yung telepono po, nag-out na po ako ng SIM card dahil nahihirapan na rin po ako. Dahil milyon po kayong taong nare-replyan, kahit man sabihin kong oo o hindi lang po i-reply ko, kahit copy-paste lang po yung sasabihin, naka-copy-paste po yung sasabihin ko, napakahirap po mag-send sa sobrang daming tao na nangihingi po ng schedule or ng kasagutan para sa akin. Sobrang dami niyo po talaga, hindi na po namin kinakaya. Ayun po, Sir Christian mapagmahal, no? Maraming salamat po sa pagbigay sa Maraming ng salamat. kaunting oras para kayo ay makausap. Sana po kayo ay pagpalain pa ng Diyos at ang iyong bodega. Salamat po na marami sa inyo. Ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng supporter ko, sa lahat po na naniniwala at nagtitiwala sa akin dito kay CAG. Hayaan niyo po, pinapangako ko pong lahat ay makukomportable yan sa aking pagbubukas sa June 10 nitong darating na Lunes. Lahat po iyan, asahan niyo po, magbubukas po tayo at lahat po kayo welcome po sa Munting Bodega ko. Maraming salamat.